Hey mga kaalak, ngayon magtuturo lang tayo ng mga simpleng paraan kung paano gamitin tong clamp ammeter. Ngayon, umpisahan natin sa mga amperahe niya. Tulad niyan, 4 amperes, 40, 400 to 600. Maganda, dito na lang sa 600 para hindi ka na mahirapan dito sa 4 tsaka 40. Ngayon, dito naman tayo sa voltage. Ito, DC volts to. DC. Ibig sabihin, direct current. Yung mga mababasa lang nito ay yung mga katulad ng battery. Battery ng cellphone, battery ng sasakyan, basta lahat ng battery makukuha sa DC volts. Tsaka yung mga board na electronic na converter na sa DC sa mga like aircon. Yan. Sa mga electronics parts na DC volts po yun. May AC din pero ito yun. Ngayon, ito naman yung AC sa mga naman to, alternate current sa mga voltahe natin sa bahay, yung mga saksakan natin. Yan yung mga kinukuha ng AC, yung mga matataas na na voltahe. Yan, AC yan. Yung mga DC din na matataas, pero kadalasan dito sa atin is AC yung mga matataas. So dito naman tayo sa continuity, ohms. Sa ohms, dito mo malalaman yung kunwari shorted nung mga tawag dun, shorted yung mga kinukuhanan mong linya. Tulad yan, kunwari tumutok tong wire natin, ito ganyan. Ngayon, kukuhanan mo ng continuity yan, dulo-dulo. Malalaman mo yan kung may putol yan pag ginamitan mo siya ng ohms, continuity, ohms or continuity. Ngayon, dito naman tayo sa microfarad. Ito, ginagamit naman to sa kadalasan is mga kapasitor. Lagi dyan, kapasitor ng aircon, electric fan, mga kapasitor ng ref, ganyan. Lahat dyan, lahat ng kapasitor dito kinukuha yan. Malalaman mo dyan kung good ba yung kapasitor mo o kung ilang microfarad na lang yung natitira niyang lakas. Kasi pag mahina yung madidetect ng na sira na yun. Kapasitor, continuity, voltahe, AC. Ito voltahe din to pero DC siya. Itong mga to, amperahe. Ito naman yung amperahe na to, kinukuha yan dito. Kuwari itong wire na to, kuha na natin ng amperahe. Ma-detect niya kung ilan yung pumapasok na current dyan. Kung overload ba o sakto lang. Okay? Yan lang po yung natin sa clamp ammeter. Salamat. Bye-bye.